Naalala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Ito po'y ating iimbestigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Na ang sabi po nila ay gagawin nilang sports complex. Subalit pagkatapos niyan, ginawa yung sabungan. At ang whistleblower na ito, si Totoy, ay dating head ng security ng Manila Arena doon Santa Ana. Sinong nagbigay ng lisensya dyan? Yung nakaupong mayor dati. Yung nakaupong vice mayor dati. Na ngayon ay mayor na ng Maynila. Okay, ayan na nga, no? Nagsalita na itong si Congressman Abante. Na ang highlights ng kanyang privilege speech dito ay ito ngang missing sabongeros na naalala niya sa sinabi ni Rimulya na may connection po ito sa Duterte drug war. Oh, ayan, di ba? Sabi ko na nga ba na itong taon na ito, i-connect nila ito sa dating administrasyon na drug war. Di ba? Ang tanong dito ngayon, kasi paiimbestigahan man ito, ang pinakaunang tanong, ito ba ay pamumulitika? O ito ba ay seryosong nag-solve lamang ng problema na ito? Ito mga missing sabongeros. I have nothing against sa pamilya ng missing sabongeros. Ako po ay naaawa sa kanila na nawala po ng ang kanilang members of the family dito. But ang ang tanong ko dito, tama lang ba na ito ay i-connect sa Duterte drug war? Di ba? Diyan tayo medyo nagka-windang yung utak natin diyan. Ano connection? Oo nga, nagtatanong ako ha. Hindi ako nagmamagaling dito na walang kinalaman ang Duterte drug war. Pero hindi ko talaga gets anong connection ng nanabong itong mga sabongeros sa Duterte drug war na sila ay namatay. Di ba? Hindi ko pinagtawanan ang mga namamatay ha. Ang pinagtawanan ko dito yung pag-connect nila sa Duterte drug wars. Kaya nga nagtatanong tayo dito kung ito ba'y pamumulitika na gagawin nila? Kasi ito na namang si Abante ang unang nagsiwalat dito na yun po ang plano ng Quadcom o sa mga tinatawag nilang Tuwadcom. Okay? So yun ang unahan nating pag-usapan ngayon. At heto pa ang matindi ha. Heto pa ang matindi. Naalala nyo ba nung sinita nitong si Mayor Isko Moreno, yang mga congressman na nagtatayo ng mga barangay hall sa bangketa o basketball court ba yun sa bangketa, di ba? Maraming mga congressman ang napahiya doon. Sino kaya yung natamaan? Ngayon, itong Manila Arena na I think ginawa ito ng sabungan, okay? Na ang itong whistleblower na ito na pinangalanan nilang si Totoy ay head ng security dati, na ngayon ay whistleblower na ng Manila Arena. Imagine this one ha. Tinatanong ngayon kung sino ang nagpalisensya nitong Manila Arena. I think duda ko rito, lisensya ba na bakit dyan nilagay ang sabungan o hinintulutan na merong sabungan dyan, di ba? So, pinakinggan natin si Congressman Abante hanggang mayor ng Maynila ang imbestigahan nila. Si Yorme. Wala namang ibang, di ba? Di ko, alangan naman sila Konya, wala na sila Konya. Sabi ni Abante na mayor ngayon ng Maynila. Wala namang ibang mayor ng Maynila ngayon kundi si Mayor Isko, di ba?
At alam natin na itong si Mayor Isko Moreno, no? At itong si Congressman Abante, may hidwaan ito. Di ba? Ngayon, ang pinakamalaking tanong, the big question is, pamumuliti ka ba ito? O talagang mainit na talaga niya ang ulo niya dito sa sabungan? Trabaho lang ba? Ano ang tanong ko, trabaho lang ba ang ginawa nito ni Congressman Abante na i-eradicate niya o tanungin niya ang lisensya nitong Manila Araneta na ginawang sabungan? Di ba? O pamumuliti ka ito na may galit siya kay Mayor Isko? Yun lang na ang tanong natin. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo at ipaparinig ko sa inyo itong speech ni Congressman Abante, no? Alam kong sasakit na naman ang ulo ninyo dito at lalagak na naman yung mga bangs nyo dyan, no? Kagaya ko. Kaunti na nga lang yung ating bangs, no? Mahuhulog pa nitong speech ngayon ni Abante. Actually, walang biro. Tayo po'y magre-react dito sa speech ni Abante, ha? Kukuha tayo ng mga magagandang sinabi niya at kukuha rin tayo sa mga palpak at sablay na mga sinabi niya, okay? Siyempre, babantayan natin ang mga galawan nito, mga politiko nito, di ba? So, eto, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so i-play natin itong video ng speech ni Abante at tayo po'y magre-react dito. Play, Abante, pasok! First and foremost, we are blessed to have the same man leading us during these challenging times. Sino yun? House Speaker Martin Romualdez. Wow! Si Martin Romualdez talaga, yung blessed sila ni Martin Romualdez, di ba? Tingnan nyo naman, ha? Grabe. Tama talaga tayo sa ating sinabi, no, na ang Panginoon nila dyan, si Martin Romualdez, blessed sila. Imagine na, ito, ano ito, pastor ito si Abante. Blessed siya ni Martin Romualdez, di ba? Kasi maraming ayuda eh. Blessed, oh. Ikaw ba naman, hindi ka blessed na kung ano yung mga proposed projects mo, di ba? Walang ano na. Approve ka agad kasi blessed kay Martin Romualdez. Yung mga congressman dyan. Wow! Ang saya-saya ng buhay nyo dyan, no? Muli, congratulations, Mr. Speaker. And may the Lord continue to guide you as you once again shepherd this house. Diba? Pinag-pray pa niya kasi importante si Romualdez. Si Romualdez po ay holy and sacred. Pinag-pray pa niya, diba? Kasi without Martin Romualdez, si Martin Romualdez naman ang nagpalabas ng mga budget niya, mga pera dyan eh. Blessed tayo ni Romualdez. I-pray natin. I-pray natin. Wisdom, steadiness, and a heart for service. Sa totoo, dinaan naman natin ito sa joke, no? Pero ang totoo niyan, sip-sip sila ni Martin Romualdez. Yun ang katotohanan. Dapat ka magpasip-sip eh. Kasi ganyan ang politiko. Magpasip-sip ka talaga. Pero ang kawawa dito, taong bayan. Sa panibagong kabanata ng ating lehislatura, we draw strength from your proven leadership, one that upholds unity
even in diversity, and places our nation above ourselves. In your previous term, Mr. Speaker, you steered this chamber through turbulent waters. With a calm hand and an open ear, we are confident that under your speakership, Mr. Speaker, Madam Speaker, the House of Representatives will remain a bastion of democracy. Di ba? Nandito lang kami sa likod mo, House Speaker. Where the rule of law is respected, human dignity is upheld, and justice is pursued without fear or favor. It is that pursuit of justice that brings me to this rostrum once again to urge this body to continue what we began in the 19th Congress, to seek the truth, to hold the guilty accountable, and to give voice to those who can no longer speak for themselves. Let us not allow the passage of time or political convenience to bury the horrors we have uncovered. Their lives lost, the mothers left mourning, the children orphaned, the names forgotten by all but their families. This should not be tragic footnotes in our nation's history, for they are wounds that demand healing and crimes that demand justice. Aaminin ko po, Madam Speaker and my dear colleagues, the work of the Quad Committee in the 19th Congress was not easy, especially for a senior citizen like myself. Nakakapagod po ang marathon hearings. Masakit sa dibdib pakinggan ang kwento ng mga pamilya na... Ang drama mo naman. Ang drama mo naman. Masakit raw. Alam mo, Abante, hindi na kailangan ng ganyan yung mga pa-drama effect ninyo. Especially, bakit naman kayo na parang nahihirapan sa hearing na yan, na hindi mo nga alam yung itong mga hinihiring nyo ay totoo o hindi. O, sa bagay, kayo naniniwala rin kayo, di ba? Alam yung iba dyan nagsisinungaling. Yung iba dyan nagsisinungaling tapos ididibdib nyo, mahirapan kayo. Kayo pa ang nahirapan? Ha? Ang bongga-bongga nyo dyan? Biktima. Nakakainit ng ulo ang mga duwag at demonyo na nagtatago at umiiwas sa ating hearings. These accomplices and enablers hiding behind their lawyers and using their resources to avoid accountability. Using their lawyers, bakit mo isisita yan? Normal man yan. Kung meron kayong pinaiimbestigahan, right niya yan na kumuha ng lawyer. Nagtatago behind their lawyers, blah blah blah. Bakit? Ano naman yan eh? Tama naman yan. Kung ginawa nila yan legally, okay lang yan. But, as we all saw for ourselves, these hearings were all necessary. Many difficult truths were brought to light. And in the process, we came up with legislation that we filed last Congress. Legislation that we have already refiled. One is the Anti-Extrajudicial Killing Act, which seeks to define and penalize extrajudicial killings under our laws to ensure that never again will the ambiguity of legal definitions be used to shield those who kill with impunity. Another... Ako lang nababothered ako doon sa sinabi niya na yung iba raw na pinatawag nila dyan sa hearing ay nagtatago raw sa kanilang lawyer. Kung legal man yun, di ba? Nababothered ako doon eh. Hindi ko ibig sabihin na kinakampihan natin yung may kasalanan ha. Even nga yung mga may kasalanan, even yung mga kriminal, has the right
na kukuha ng lawyer. 'Di ba? So, bakit kayo magrereklamo niyan? Na nagtatago sa lawyer, dinamay nyo pa yung mga lawyers. Lahat naman tayo may karapatan. Ikaw nga siguro, kung meron kang kaso, kukuha ka ng lawyer. Di ba? Is the Civil Forfeiture Act, which empowers the government to go after the assets and ill-gotten wealth of those involved in heinous crimes, including those who profited from operations that targeted the poor while leaving the powerful untouched. But, Madam Speaker, the process of reckoning is far from over. There's still work that must be done. Truth that remain hidden. Perpetrators who remain unpunished. And families who still wait for answers. That is why I rise today to appeal to this august body. Let us reconvene the Quad Committee in the 20th Congress. Let us continue the investigation. Talagang nila, mag-season 2 nga sila sa Tuwadcom. Season 2 eh. Apply kayo sa Netflix, sir, kasi sabi ng ilan, yung dati yung season, scripted yun eh. Ngayon naman, it's a question kung ito ba ay pamumulitika o hindi. Kasi kung gagawin nyo na naman na itong pamumulitika, yung held accountable na naman itong mga kalaban nyo sa politika, nagsasayang lang tayo ng pera dito sa bansang ito. Kasi na-empower kayo, gagamitin ninyo yung power nyo dyan para ipatawa. Si Roque, pinatawag. Si Duterte, si BP Sara. Di ba? This is part 2. So ano ang tawag dito? Part 2 ng pagsasayang ng pera na naman? Imbestigahan nyo yung mga corruption nyo dyan. Imbestigahan nyo yung mga main problem natin sa Pilipinas. Kaya nga hindi umunlad yung bansa natin eh. Napag-iwanan na tayo sa ibang bansa. Ito na naman tayo sa Tuwadcom na ito. At ito namang media na. Tututok na naman ang media dito. Kaya ito yung paborito ng media. Di ba? Circus na naman ito. Into the extrajudicial killings that scarred our nation. Let us show the Filipino people that justice does not expire with time and that this Congress has the courage to finish what it has started. Under our rules, Madam Speaker, a joint inquiry or investigation may be conducted if matters are referred to 2 or more committees. We have a clear procedural framework in place to this, building upon the success of the Quad Committee during the 19th Congress. Originally, the 19th Congress Quad Committee was proposed by Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales in his privileged speech to cover 3 complex yet interrelated societal problems: the POGOs, illegal drugs, and extrajudicial killings or EJKs. Now, for the 20th Congress, while we still need to look deeper into these 3 and the pending issues that were left unresolved because of the adjournment of Congress, the proposed Quad Committee will adopt a wider mandate and investigate the persistent and systemic problems of criminality and criminal syndicates that have flourished across the years, often with the aid and protection of past and incumbent government officials. Isa pong halimbawa, lumalabas po ang issue tungkol sa missing sabongeros. Eto na. Ay maituturing natin na EJ case. May mga aligasyon pa na ilang miyembro ng ating kapulisan ay sangkot sa mga insidenteng ito. Na. At mga matataas na tao sa lipunan. Kamakailan ay nakademanda na ng murder ang ilang mga business people
tungkol dito, Madam Speaker. Hindi na ito bago sa atin. Ito kahalintulad ng mga kaso ng EJK na ating naiimbestigahan noong 19th Congress, kung saan may umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang tanong ngayon, bakit sila pinapatay? May connection ba ang mga kasong ito sa mga naunang EJ case na ating iniimbestigahan? O nagkaroon na ba tayo ng kultura of killing with impunity? Naalala ko ang sinabi ni Secretary Boying Rimulya. Ito na. Damay na naman dito yung mga dating administrasyon. Na maaaring ang missing sa Bukero ay merong koneksyon sa war on drugs na ginanap noong dating administrasyon. Yung sinabi niya ni Rimulya, dapat patunayan niya ni Rimulya. Bakit niyo nasabi na may connection ito sa war on drugs? Hindi yung sabi-sabi lang. Ito po'y ating... Or ang kinatakutan ko dito kung gagawa-gawa na naman kayo ng ebidensya. Di ba? Kawawa naman si Duterte. Nakakulong na doon. Tapos siya pa rin ang pagbibintangan. Iimbestigahan ngayon sa ating Quad Committee in the 20th Congress. Kaya't iginagagalak ko na sa kanyang State of the Nation Address ay sinabi ng ating Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Gusto ko pong sabihin sa inyo, Madam Speaker, na ang representasyong ito ay una na nag-expose dito noong 19th Congress o noong 14th Congress din naman, kung saan makikita po natin na 8 sabungero pa lang ang nawawala. At ilang buwan ay 34 na. Saan po nangyari ito? Ito ay nangyari doon sa aking distrito, sa bayan ng Santa Ana, kung saan pinipigilan po namin ang isang pagpapagawa ng tinatawag ngayong Manila Arena na ang sabi po nila ay gagawin nilang sports complex. Subalit pagkatapos niyan, ginawa yung sabungan. Doon nagsimula, Madam Speaker, ang tinatawag nating sabong. Tapos, nakalimutan na po yan. Hindi na napag-usapan po uli yan. Nagsimula po yan noong dating administrasyon. Dating administrasyon na naman ang may kasalanan. Wow! Ngayon po, more than 100 na ang nawawala. At ang sabi na whistleblower, parang wala na lang ginawang matino yung dating administrasyon, no? Pero kung tutuusin, nasa dating administrasyon yung mga nakikita nating mga successful na mga infrastructures. Pero may kasalanan pa rin yung dating administrasyon. Wow! At ang whistleblower na ito, si Totoy, ay dating head ng security ng Manila Arena doon Santa Ana. Sinong nagbigay ng lisensya dyan? Eto na. Yung nakaupong mayor dati. Yung nakaupong vice mayor dati. Na ngayon ay mayor na ng Maynila. Gusto kong... Si Yorme target. Yorme! Mayor Isko, ito, rumesback na, di ba? Kasi ikaw kasi Yorme, sinabihan mo kasing nagtatayo ng mga barangay hall sa bangketa eh. Nagtatayo ng ito, niresbakan si Mayor Isko ngayon. Para ako this is my own opinion ito na naman, pamumulitika na naman ito. Imbestigahan. Don't tell me, hindi nila iimbestigahan si Yorme dito, di ba? At sa tingin ko, politika pa rin. Sayang yung pera ng taong bayan talaga. Sa away politika. Tanungin niyo mga taong yan, bakit nabigyan ng prangkisa? Bakit? May galit talaga kay Yorme, no? Galit talaga kay Yorme.
At bakit nabigyan ng lisensya ang Manila Arena kung saan nakita natin more than 100 na. Kung tutuusin, nanalo ka lang ha kasi na-disqualify yung kalaban mo ha. Ang nawawalang. So, huwag kang masyadong bayabang. Mga sabungero. Kaya mga kaibigan, sa ating mga kababayan, Madam Speaker, my dear colleagues, ako'y nagpapasalamat sa mga sinabi ng ating Pangulo. Hahabulin, ang sabi niya, at pananagutan natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal, kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Ito po ang sinabi ng ating Pangulo. This is the kind of leadership we need, Madam Speaker. One that recognizes that no one is above the law and that justice must be pursued. Objection, Your Honor. Objection. Bakit? Nagsumisigaw. Pwede naman na hindi ka sumigaw. Your Honor, he is shouting. Di ba? Siguro, very passionate lang si Abante. Kayo naman very passionate lang siya sa kanyang speech Regardless of social status. You objection, Your Honor. He is shouting. Yan ang proper ethics natin dito. Hindi. Passionate lang siya. Pahayaan niyo na si Abante. Or political clout. Sa aspeto naman ng katiwalaan sa gobyerno. Diyan ka na mag-speech, may galit ka talaga. Totoong galit. Ay nako, kaya may passion siyang ganyan. Kasi galit ito ng pamumulitika Isa sa mga nanatiling nakabimbing issue mula sa 19th Congress ay ang tinaguriang reward system. Duterte na naman. Tatay Digong, kapag ma-interim release ka dyan sa The Hague at manalo ka dyan sa ICC, pagdating mo dito, meron ka na namang daming nagagalit sa'yo dito. Kakasuhan ka na rin pagdating dito. Di ba kayo naawa kay Tatay Digong? Matanda na yun, pero lagi niyong binibintangan. Balita ko nga, si Tatay Digong sinusulong ngayon na maging bayani pa yun, di ba? Mapapahiya kayo talaga. Kaugnay ng peking war on drugs. Nakaraang. Peke raw yun, no? Masakit yun, marinig ni Senator Bato at ni Duterte, sasabihin yung peke na war on drugs. Sus, kung alam nyo lang kung gaano kalaki ang tulong noon sa taong bayan yung war on drugs. Bitter lang kayo Masyado lang kayong namumulitika, kaya propaganda na naman ninyo, gagamitin na naman ninyo yung speech ninyo para siraan na naman ninyo yung mga Duterte. Administrasyon, may naiwang katanungan tayo sa extent at scale ng rewards. Bukod sa monetary rewards, may kaakibat din bang promotion at assignment to key PNP personnel para sa mga opisyal at general na tumatalima o sumusunod sa kill, kill, kill directive. We also cannot turn a blind eye to the persistent and dangerous threat of illegal drugs. In just the first half of 2025, over 30.29 billion pesos worth of illegal drugs were seized. A clear evidence that the drug trade in our country remains alive, evolving, and deeply entrenched. Reports of Shabu found floating off our coast. Foreign nationals caught smuggling narcotics through our airports. And week after week,
drug operations across regions. Paint. Let me tell you this one sa mga nanonood dito Hindi ko man nag-react ako dito na hindi ako sang-ayon sa lahat ng sinabi nitong si Abante. Sang-ayon man tayo kung ito ay ikakabuti sa ating seguridad sa ating bansa, no? Sa mamamayang Pilipino, no? Pero sana naman kung ginagawa nyo ito ng heartily para sa taong bayan, okay. Pero kung gagawin ninyo ito para mananagot na naman kung sino yung mga sangkot, especially ang mga sangkot dito ay kalaban nyo sa politika, kaming taong bayan, kami na po nauumay at pagod na po dyan sa awayan ng politika nyo. Okay man yung tuwadcom na yan, okay yan. Sa totoo lang, ang tuwadcom, okay yan pag ginamit yan ng tama. Pero kung itong tuwadcom na ito, gagamitin ito sa rest back lang ng kanilang mga kalaban, ipapatawag na naman sina Duterte, sina BP Sara, sina Bato de la Rosa, missing sa Bongeros, ililink na naman sa tuturo na naman. Yan kasi ang popular nitong administrasyon na ito. Popular itong administrasyon na ito sa turo ng may kasalanan yung dating administrasyon. Why don't you solve the problem without pointing at other people or pointing to the previous administration? Hindi po ugali ng mga Duterte ng magturo-turo ng kung sinong dating administrasyon ang may kasalanan. Solve it. Kasi ang pagturo ng kasalanan ng iba, it won't help. Okay? Nandyan na yung problema na yan. Isusolve nyo na lang yan. Huwag mo nang ituro kung sinong may kasalanan yan. It's just a waste of time and energy kung sino ang pagbibintangan mo niyan. Yang missing sa Bongeros na yan, hanapin nyo yung mga tapos huwag nyong i-link sa mga dating administrasyon. Hanapin yung mga buto-buto dyan kung anong gusto nyong buto. Scientific investigation niyo dyan, yung DNA kung ano-anong gusto nyong matuklasan. With all honesty, nasosolve nyo yung problema. Tapos, hetong mga drug war ni former President Duterte, akala nyo naman, wala talagang nagawa yun na matino, na sobrang kayo lang naman ang nagsasabi na masama yung war on drugs. Yung war on drugs ni Tatay Digong was never a masama issue. Ang nagtingin lang dito na masama ay yung mga kalaban sa politika. Di ba? Kayo. You are part of the dating administrasyong Duterte. Bakit hindi ka nag-iingay dati dyan, Abante? Bakit ngayon ka lang nag-iingay? Di ba? So obviously, kasi kalaban nyo na ngayon. Di ba? A sobering picture. This is not just a law enforcement issue, Madam Speaker. It is a national security crisis being fueled by organized, dangerous criminal syndicates that continue to poison our communities. Ito po, hawak-hawak ko ang editorial ng isang pahayagan na sinulat noong August 1, 2025. Nais ko pong basahin sa inyo ang nilalaman nito. At ang sabi, the national government continues to wage the nationwide anti-illegal drug war without killing anyone. And President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. continues to prove that a bloodless war is effective in addressing the drug problem. Oo nga, paano hindi maging bloodless yung drug war ni Bongbong Marcos? Lumulutang lang yung mga droga sa dagat. Di ba? At hindi naman, kung tutuusin, hindi naman mga kapulisan ang nakasolve ng problema na yan. O kung problema ba yan, o sinadya ba yan, nakita laman yan ng mga fisherman.
So, i-appreciate natin yung fisherman, hindi si Bongbong Marcos. Di ba? Drug war talaga. Drug war kasi walang nahuhuli. Paano mahuhuli na nakuha nila itong mga pulboronic na mga bawal na gamot na ito sa lumulutang na dagat na walang may hawak doon. Kaya wala, bloodless. Well, sa totoo lang, no, duda nga ako dyan sa mga, yung mga sa lumulutang na mga drugs dyan. Duda ako dyan, scripted yan eh. Para ipalabas na, grabe itong administrasyong Marcos, opposite talaga sa Duterte drug war kasi yung kay Duterte bloodless, talagang duguan. Pero yung dito sa kay Marcos, bloodless talaga. Di ba? So, gaganda na naman ang imahe ng administrasyong Marcos. Sinong inuuto nyo? Taong bayan? Utot nyo. From June 2022 to July 2025, law enforcement authorities arrested more than 153,000 drug suspects, including pushers across the country. During the same period, records show that the government's bloodless anti-narcotics operations resulted in the seizure of illegal drugs worth 80 billion pesos. This only shows that the Marcos administration's anti-drugs war remains effective according to President Marcos. And no less than the Interior. According to President Marcos, hindi according sa tao. Hindi according ka kanino. According to Marcos, ang kilala namin si Marcos. Dati na kaming nabudol sa kanyang speech. And Local Government Secretary John Vic Rimulya said, people don't need to be killed to win the drug war. Akala po natin, Madam Speaker. Yes, tama ka dyan sa sinabi, no? Ang tao ay hindi dapat mamatay dito sa drug war kung ano. Pero sa panahon kasi ni Tatay Digong, lininawin ko lang yan yung mga kapulisan natin, yung ating pinoprotektahan. Kasi ang instruction po ng napag-aralan ng mga kapulisang ito na kung manlaban itong mga jadik na ito, itong mga pushers na ito, unahan na muna. Ano mas gugustuhin nyo? Mamatay yung ating mga police officials o sila yung mga kriminal na yan? Di ba? So, yung pagkamatay ng mga jadik na ito at mga kriminal na ito ay resulta lamang po ito sa sila po ay nanlaban. So, syempre, unahan na sila ng mga pulis na ito. Okay? Para naman, hindi sila, pinoprotektahan nila ang sila ng sarili kaysa maunahan pa sila. Di ba? Wala nang droga sa Pilipinas. Sapagkat dinismantle na ang mga manufacturing ng droga dito sa bansa natin. Are you sure? Akala natin wala na. Are you sure? Nagtatanong ako, are you sure? Sapagkat yung dating administrasyon, more than 30,000 were killed. At marami sa kanila ay inosenteng mga tao. Because at that time, halos tawag doon? Malapit na tayo manarco state doon eh. Pasalamat nga kayo na nandyan si Tatay Digong na siya yung nag-stop niyan eh. Itong si Bongbong Marcos benefited only because wala na. Lusaw na yung war on drugs. O sabi nga ng iba, no? Unti-unti na rin bumabalik eh. Hindi talaga unti-unti, bumabalik na talaga. Patay na 3 taong gulang. Merong napatay na 9 na taong gulang. At nais kong sabihin sa inyo, Madam Speaker, my dear colleagues, na ang karamihan ng mga napatay na ito
ay hindi nabigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang mga sarili because they were killed. Nanlaban eh. Ano yan? Iniimbestigahan po namin ng 19th Congress na ang sabi ng PNP data na meron daw pong 7,000 na mga pulis ang pumatay. Bakit po? Sapagkat nanlaban ang kanilang pinatay. Ang tanong ko, anong ebidensya rito? Ibig sabihin niyan, dapat meron ding 7,000 na mga armas na kinumpis ka ng Philippine National Police kung talagang sila ay pumatay sapagkat nanlaban. Kinilala mismo ng ating Pangulo ang lawak at lalim ng problemang ito sa kanyang zona. Simula nang siya'y manungkulan noong 2022, sinabi ko nga sa inyo na umaabot na po sa 83 billion ang halaga ng illegal na droga na kumpiska. Sa bilang na ito, 9,600 ang tinukoy bilang high-value targets. Hindi lamang sa mga lalawigang gaya ng Zambales, Pangasinan, Cagayan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Natagpuan ng malalaking shipment ng droga, pati na rin sa mga sentrong urban tulad ng Cebu, Batangas, Rizal, Cavite, Muntinlupa at mismong Tondo, Maynila. Ako po'y naiinggit sa binanggit ni Congresswoman Lani ng kanyang pinagtatanggol po at kanyang sinasabi na atin nang ipagdiwang itong Bacoor Assembly. Na nabanggit sa iba't ibang lugar ng kapuluan ang mga taong lumaban para sa kalayaan ni Basa. Ngayon, binabanggit ko muli ang mga lugar na yan. Ano naman ang problema? Droga. Kriminalidad. Nakakaawa po, hindi po ba? Subalit, ang pinakamasaklap, ayon sa Pangulo, ay ang pagkakaaresto sa 677 na kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 sa kanila ay halal na opisyal at higit 50 ay mga miyembro ng pulisya. When the very people who are sworn to protect us are complicit in trafficking poison into our communities, that is not just betrayal, Madam Speaker. It is treason against the public trust. Okay, so halatang-halata naman itong speech ni Abante na ipinagtanggol niya itong Tuwadcom, no? Na pinakita niya na may part 2 pa ang Tuwadcom. At ang layunin nitong mga Tuwadcom na ito ay panagot itong mga sangkot raw dito sa Sabongeros, sa drug war, kung anong-anong patayan. Ang ikinagalit dito ng taong bayan ay bakit pilit ninyong ipamukha na malaki talaga ang kasalanan ng dating administrasyon. Na obvious kayo, na kinakampihan lang ninyo si Martin Romualdez. At sino si Martin Romualdez? Kaaway ng mga Duterte. Bakit kaaway sila ng mga Duterte? Kasi si Duterte lang naman ang nagbulgar sa mga kabalastugan dyan sa Kongreso. Isa na dyan, yung mga sagaa, yung blank items pala. Yung sa blank items. Si Duterte lang naman ang nagkikriticize sa mga ayuda na yan, ang mga useless na mga ayuda na yan. Diba? Ba't ko sinabing useless? Kasi yung iba, ginamit sa masamang bisyo o nagsusugal. Ano pa? Si Duterte lang naman ang may nagsabi na maraming mga ginasta na pera dyan sa Kongreso na wala man lang resibo. Okay? Liquidation by certification, issue rin yan. Si Duterte rin ang nagbulgar niyan at si Sastro Gando, no? Na may something wrong
So kaya kayo nagagalit. Kasi ine-emphasize ng ni Duterte, sabi pa nga ni Duterte, fiscalizer siya. Fiscalizer. Yan ba ang tamang pronunciation? Fiscalizer. Yes. At hindi lang siya ordinaryong mag-criticize kasi dati siyang presidente eh. So fiscalizer siya. Ang nakaano sa inyo, ang nakamali dito sa administrasyon dito ni Marcos is ayaw niyong makikriticize. Yung mga nagkriticize like Duterte, inisip na ninyo kaagad na si Duterte ay kalaban sa politika. Hindi eh. Si Duterte po ay hindi na presidente at that time, yung the first 3 years. He is just an ordinary Pilipino na. So he has the right para mag-criticize sa gobyernong ito. Kasi si Duterte po, hindi yan tatahimik. Mag-ingay yan ng mag-ingay kung alam niyang may depekto talaga ang administrasyon. Ang hirap nitong administrasyong ito, instead na kung ano yung kritisismo ni Duterte ay i-prove nila na gumaling yung kinikriticize na problema, ang ginawa nila, nire-risbaka nila. Hinuli si Duterte, pinadala doon sa ICC, si BP Sara, nag-file kayo ng mga impeachment complaint. Paano masosolve natin ang main problem ng Pilipinas? Kaya nga sabi ko, kawawa yun talaga yung mga taong bayan, especially mga pobre natin mga kababayan. Sila yung kawawa, doon sa bukid, walang kain. Makakain lang siguro ng 3 beses sa isang 1 week na yan ha. Sobrang payat na yung mga tao sa bukid. Bakit ko nasabi yan? Sobrang daming hindi napapansin ng gobyerno doon sa bukid. Kita ko yung mga vlogs ng mga vlogger doon na nagvo-vlog sila na tumutulong doon sa mga doon sa bukid, liblib lang doon. Grabe, yung bahay nga nila pinatayo lang ng mga vloggers. So, yun lang ang aking masasabi dito ha. I hope, effective sana itong Quadcom, na tinawag nilang Tuwadcom. Effective sana ito kapag ginamit nila ng matino. Pero kung gagamitin sa pamumulitika ito, nagbayad tayo dito sa debate nila, sa araw-araw nilang investigasyon na gamit ang pera ng taong bayan. Grabe. Sayang ang pera. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kayo, narinig nyo ang speech ni Congressman Abante. Mag-comment, mag-react, ano ang masasabi nyo? Sang-ayon ba kayo sa mga sinasabi niya? Usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget itong video na ito, i-like at saka i-share para kakalat ito sa taong bayan na marami ang makaalam. At sa mga ngayon lang nanood sa aking vlog, sa Don Mar TV, subscribe na kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, okay? So, press the button subscribe, okay? Maraming salamat at see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.